Hello mga ka-flash, welcome back to our YouTube channel. Yan. So for today's video mga ka-flash, finally is dumating na yung in-order natin na ECU galing Malaysia. So ang ECU na to is Puma M5. So ito siya mga ka-flash, ito siya Puma ECU Puma M5 galing pa tong Malaysia. So ang model na to na mag-fit sa Flash 150 is yung Benelli RFS 150. Kasi kung tutuusin is para sila ng ECU na ginagamit at same lang din yung socket, kaya ang kinuha natin is yung pang RFS. Kasi kung gagamit tayo ng mga pang branded like Yamaha, Honda, Suzuki is hindi siya papasok. Baka kasi magkaiba yung socket nila. Kaya ang mag-fit talaga is yung sa RFS 150 ng Benelli. So ito siya mga ka-flash. So wala siya nabibili dito sa Pilipinas, kaya hanap talaga tayo sa Facebook o nag-search tayo sa Google kung saan meron. So pahirapan yung pag-order nito mga ka-flash, kumbaga hindi siya biro. So marami tayong pinagdaanan para ma-order ito hanggang sa nag-legitimate checking tayo kung talagang ano ba talaga, kung legit ba talaga yung seller. Kasi mahirap, lalo na sumugal, lalo na sobrang mahal po nito. Tsaka malayo yung pinanggalingan ng produkto. Kaya yun, finally, sobrang legit naman. So nakita natin siya sa sa Facebook. So yun, shoutout sa Dino Motorworks ng Malaysia. Siya yung nagbenta po sa akin ito at sa kanila ko po ito nabili. So ito siya mga flash, ipapakita ko sa inyo. Ayan, Puma Racing ECU M5. Sabi niya, reveal the true performance. At marami siyang function dito mga flash. Merong target AFR. So hindi na natin siyang mahihirapan i-tuning yung flash natin. Kasi dito pwede natin siyang i-tune gamit ang cellphone natin. So i-connect natin siya via Bluetooth. At meron siyang backfire adjustment. So ito yung mga pumuputok-putok, mga rapid backfire. So hindi na din natin kailangan magkabit ng relay para mag rapid backfire kasi meron na siyang built-in dito. Tsaka meron din siyang mga pang show, like kunwari nagde-decelerate tayo. Kapag nag-decelerate tayo is pumuputok-putok yung exhaust. Kaya at meron din siyang auto-tune, kaya hindi na tayo mahirapan mag-tuning mga flash kasi meron tong auto-tune dito mismo sa loob nito. At may idle loop at temperature compensation. At ito siya. Pwede may monitor and tuning via cellphone. At pwede nating i-unlock yung RPM. So dito pwede nating limitahan at hindi limitahan yung RPM natin. Kung anong RPM yung gusto nating i-limit at hindi. Kung gusto natin paabuti ng 12,000 RPM, pwede natin siyang i-adjust. Madali na lang dito. At andun yung power up. So madali din tayo dito magtingin ng mga fault codes at mag-reset ng ECU natin gamit tong Puma Racing ECU M5. Kaya yun, shoutout din sa Puma. Baka naman. At sabi dito yung function niya is tuning by smartphone, 3D fuel injection tuning, meet OBD standard, IP67 waterproof level. So itong ECU na to is waterproof siya mga panash. Kaya kung kahit mabasa siya, yung case niya mismo nito is hindi siya masisira. Depende na lang doon sa socket mismo. At monitor data by real time. Release RPM limited, matatanggal natin yan. Up 10% power with stock engine. LAN bus support. Plug and play na po siya sa flash natin. Yun yung good news doon mga flash. Plug and play na siya. Hindi na natin kailangan mag-convert ng injector, ng harness para lang makagamit ng racing ECU. Kasi dito mga flash is na talaga siya, plug and play na lang, isasalpak na lang natin siya. At barrow compensation, temperature compensation, pwede din natin i-adjust yung temperature ng engine natin. Meet OEM reliability requirements, 3D ignition timing tuning at fuel correction by closed loop control. At ipapakita ko din sa inyo mga flash yung laman nito. Ayun, bubuksan natin siya. So ito yung laman niya. Ito mismo mga ka-flash yung ECU
na M5 ng UMA Racing. At kung makikita natin yung socket, almost the same talaga sa stock ECU natin. Kaya hindi na tayo mahihirapan. Wala nang conversion na gagawin dito. Mga flash, isasalpak talaga lang natin yung socket nung stock dito. At magagamit na natin to. So ayan siya, marami siyang socket dito. Pwede, yung socket dito is pagkabitan ng yung Bluetooth connector. At marami, halos 3 socket yung nandito mga flash. Hindi ko alam kung para saan tong isa at para saan din tong isa. Ay, 2 lang pala. Bale, ito lang is takip niya pala ito mga ka-flash. Yan, takip niya lang yan. Kaya ito siya, isang ganyan mga ka-flash, isang ECU. At meron din siyang, ito yung sa Bluetooth connector niya mga ka-flash. Ayan, so ito siya. So sa pamagitan nito mga ka-flash, mas ma-access natin yung ECU natin via cellphone. So para magamit natin itong lahat mga ka-flash at meron siyang manual, kailangan din natin mag-download sa iOS natin or Android phone ng UMATune na application. So para mas magamit natin yung full features ng UMATune application is kailangan natin mag-upgrade ng application natin. So may babayaran doon almost siguro 300 pesos up to 500 pesos para ma-access natin yung full features. Kasi kung hindi natin yung ginawa mga ka-flash, limited lang yung time na ibibigay sa atin para makapag-tuning. Kumbaga may exact time siya. Kunwari, hanggang 2 minutes mo lang siya magagamit. Ganun yung disadvantage niya. At kapag advantage naman ng nagbayad ka or nag-avail ka or in-upgrade mo yung application for 300 or 500, ma-access mo siya unlimited. So wala siyang time limit. So hanggat gusto mo siyang i-tune, ma-tune mo siya. Kaya yun yung advantage naman ng magbabayad ka. Kaya ayaw mga flashes, samahan nyo ako na i-install to. I-try natin syempre sa motor natin. Papakita ko sa inyo kung paano siya i-install at kung ano yung magiging features niya, kung talagang worth it ba talaga yung bili natin dito sa UMA ECU M5 na racing ECU. Kaya yun, samahan nyo ako mga flash. So ayan mga flash na, nandito na tayo sa motor natin at sisimulan na natin na i-install yung UMA ECU M5 na ECU natin. And so syempre bago natin maikabit yun, kailangan muna natin tanggalin to, yung fairings yan. Dalawa yung screw niyan at tatanggalin muna natin para ma-access natin at matanggal natin yung lumang ECU na ipalit natin bago. Para samahan mo ako mga ka-flash. So gamit pala tayo ng allen wrench mga ka-flash na dito para matanggal natin yung screw na ito. Ganyan kung makikita nyo mga ka-flash, ito yung luma na ECU niya, Delphi NP05.2. So ngayon isa, tanggalin natin itong socket na ito at ikakabit natin yung bagong ECU natin na ulo. Ayan, kung makikita nyo mga ka-flash, it's the same lang siya dun sa ECU M5 sa UMA. Same, almost the same talaga. Hindi parehong pareho. Ayan ito, try natin. Yung mga flash tag yung play lang siya. Swak na swak at fit na fit ang ECU ng UMA sa flash natin. Ang pang RFS. At syempre i-connect din natin ito. Bluetooth module dito sa ECU. Ito siya nalalagay. Ayan. Para magkaroon tayo ng access na siyempre tatanggalin na natin itong lumang ECU, stock ECU natin. Tatanggalin na natin ito. Para ang ipalit natin dito is yung dabo.
So ito na nga mga ka-flash, nakakabit na yung ECU natin ng UMA L5 dito sa flash natin. So try natin ngayon kung gagana siya. On natin yung ignition. Tapos start natin. Ayan. So balik mga ka-flash, ngayon naman natin gumagana yung ECU. Ngayon ipapakita ko sa inyo yung dashboard ng application. So ito nga mga ka-flash na ipapakita ko sa inyo yung features ng UMA ECU M5. So ito yung application natin, ito yung motor natin, at kung makikita natin mga ka-flash is connected na siya. Ayan. So titignan natin dito sa menu. Ayan, connected. At so pag first time pala natin to gagamit mga ka-flash, no? Itong UMA ECU M5, but first time natin ma-install, ang gagawin natin pagka-open natin ng application, i-quick burn muna natin siya. Kasi hindi siya kung wala siyang stock o naka-load na map doon sa motor. Kaya ang niload natin is pang Benelli RFS 150. At ang pinili natin is yung stock Highcam plus full exhaust. Kasi pag ginamit natin tong stock plus displacement 150cc at injector, hindi siya gumagana or hindi siya nag-start yung motor. Kaya mas dito siya tumino sa stock plus Highcam. Kasi alam naman natin na yung motor natin is upgraded yung engine, yung niya, head tsaka block pang rider na, kaya ito yung gumana. So ngayon is papakita ko sa inyo mga ka-flash yung nito, features nito. So start natin yung motor. Bawat click kung makikita natin mga ka-flash ito tayong traffic prediction. So ito yung magandang magandang features nito mga ka-flash, na isang fuel base, isang fuel adjustment. Dito tayo mag-adjust ng air part. Kung mapapansin nyo kapag tinatracking natin, bagalaw siya. So dito is kailangan ng wideband sensor. So wala tayong wideband, kaya hindi na natin siya magalaw. So ang ginawa natin kanina is nag-auto-tune tayo dito. So yan yung mapping na nakaload sa atin ngayon. Yun yung maganda dyan mga flash. At meron din siyang target AFR. Ano yung gusto nyo target na AFR na 12.5 or 13.2. Pwede nyo siyang ilagay dyan mga flash. At ang nagustuhan ko dito is yung pang show mga ka-flash. Meron siyang backfire adjustment and open throttle. So kapag in-click natin yung open throttle, in-on natin at sinet natin sa kunwari 6,000 or 5,000 RPM. So yung sinasabi nilang rapid backfire na safe, kasi hindi dito masusunog yung ECU natin. So pag nag-white na yung mga ka-flash, ibig sabihin pinatap na ng ECU yung sinet natin na na RPM.
Kaya kung titignan natin dito mga ka-flash sa ano, dito, diba? Pumuputok-putok siya. So, yung sound level is nakasan natin to 9. Try natin ulit. Yun yung maganda dito. At try naman natin yung close throttle. Itong close throttle naman, naka-flash. Kapag nagmi-minor tayo, kunwari, yung tasa ng RPM, diba? Pag binitawan natin yung yung throttle, pumuputok-putok siya. Yun yung kinagandaan yan mga flash kapag nakagintong ECU tayo. Accessible na at napaka-easy na lang gamitin kasi nasa cellphone na lahat eh. Oh. Diyan na. Sa RPM limit, pwede mong i-limit yung RPM ng motor mo. Pwede mong ito hanggang 12,000. Hindi na tayo gagamit ng ECU at upper. Kapag gintong ECU yung gamit, dito pwede na natin siyang unlock. Mahirapan lang dito mag-run. Ayan, naka 12,000 RPM yung limit at tingnan naman natin dito. Umabot siya ng 12,000. So, ayun mga flash, umabot. At ito, idle RPM. Kunwari, mataas yung minor natin. 1.5, pwede natin siyang bawasan dito. Kapag pindot yan, mababawasan siya 112 RPM. Pwede natin siya nagdagan. Pero dapat hindi siya negative sign, dapat positive siya. Ganyan. Ibig sabihin din nagdagan mo yung RPM niya. So dito, binawasan mo ng 64. So, yun lang mga flash. Ito yung full features niya ng Puma ECU M5 at thank you sa inyo at God bless po.